Maaga pa lamang ay gising na si Angela. Ramdam pa niya ang antok sa kanyang mga mata habang dahan-daang nagsusuklay ng kanyang mahabang buhok sa harap ng salamin. 17 taong gulang, mistisa, may malalamang na mata at payak na ganda. Isa siyang third-year high school student sa isang pampublikong paaralan sa Maynila. Sa kabila ng pagiging tahimik at mahiyain, hindi siya nagkulang sa pangarap, gusto niyang maging guro balang araw. Angela, anak, huwag mong kalimutan yung baon mo, sigaw ng kanyang inang si Aling Nena mula sa kusina. Opo, Nay, sagot niya habang isinusuot ang kanyang lumang sapatos. Hindi marangya ang buhay nila Angela. Ang kanyang ama ay tricycle driver, samantalang ang ina niya ay labandere sa kabilang kanto. Pero hindi siya nagrereklamo, masaya siya sa simpleng buhay basta't magkakasama silang pamilya. Pagdating sa paaralan, agad siyang tinawag ng kanyang matalik na kaibigang si Kay. Angela, late ka na naman, biro ni Kay habang nakaabang sa gate. Grabe ka, 5 minutes lang ako late, sabay tawa niya. Magkasabay silang pumasok sa loob ng classroom. Doon, agad napako ang paningin ni Angela sa isang lalaking nakaupo sa likod, malapit sa bintana. Si Oscar. Si Oscar, ang kaklase niyang matangkad, moreno, may tikas ng isang basketball varsity player. Hindi siya honor student, pero palaging bida sa recitation dahil sa pagiging madaldal at matalas sa math. Ang daming babaeng humahanga sa kanya, pero tila wala siyang pinapansin ni isa. Crush mo na naman si Oscar, bulong ni Kay habang kinikilig. Kahit hindi mo aminin, halata sa mata mo. Hindi no, pagtatanggi ni Angela, sabay iwas ng tingin. Pero totoo ang sinabi ni Kay. Matagal nang may lihim na pagtingin si Angela kay Oscar. Mula pa noong second year, nang minsang tinulungan siya nitong pulutin ang kanyang nahulog na notebook sa hallway. Mula noon, lagi na siyang natutulala tuwing naririnig ang boses nito o nakikita ang ngiti niya. Ngunit nanatili lang itong isang lihim, sapagkat para kay Angela, ang mga tulad ni Oscar ay hindi tumitingin sa mga tulad niya. Habang patuloy ang klase sa araling panlipunan, nakatitig lang si Angela sa kanyang kwaderno, pero wala sa nililinyahang sagot ang kanyang isip. Ang totoo, abala ang kanyang mata sa mga patagong sulyap kay Oscar na nasa 2 upuan ang layo sa kanan. Si Oscar ay hindi katulad ng ibang lalaki sa kanilang klase. Mayroon siyang malaboy next door na ngiti, pero may laman ang mga mata, laging may iniisip, laging may paninindigan. Hindi siya honor student gaya ni Angela, pero palagi siyang napapansin ng mga guro dahil sa pagiging matanong at mabilis mag-absorb ng leksyon. Angela, pakibasa ang susunod na bahagi sa pahina 35, utos ng kanilang guro. Nagulat si Angela, halos malaglag ang hawak na ballpen. Opo, ma'am, nauutil niyang sagot habang binubuklat ang tamang pahina. Habang binabasa niya ang teksto, narinig niya ang mahinang tawa mula sa likod. Tumagilid siya at nakita si Oscar, nakangiti. Hindi siya nangaasar, mas parang, aliw lang. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Angela, maliit lamang, pero sapat na para maging mabilis ang tibok ng puso niya buong araw. Paglabas ng klase, lumapit si Kay sa kanya at sinabing, Angela, halata na talaga. Tumitig sa'yo si Oscar kanina, no? Tumitig din ako. Pero baka napagkamalan lang akong, weird, sagot ni Angela, na may halong kaba at kilig. Nako, girl. Huwag mong sabihing hindi mo alam. Type ka din nun, feeling ko lang, sagot ni Kay. Napailing si Angela. Ayaw niyang mag-assume. Pero hindi niya rin maitago ang mumunting pag-asa. Makalipas ang ilang araw, sa isang group project, napagkasundoan ng kanilang guro na paghaluin ang mga grupo ng lalaki at babae. Laking gulat ni Angela nang makita niyang pareho silang napasama ni Oscar sa iisang grupo. Uy, Angela, kayo pala ang magiging partner naming dalawa para sa dula, bati ni Oscar habang hawak ang script. Oo. Ayos lang ba sayo? Tanong ni Angela na halos hindi makatingin ng diretso. Siyempre naman. Mas masaya nga to eh. Masipag ka kasi, sabay kindat ni Oscar. Napangiti si Angela. Hindi niya alam kung biro lang iyon o may ibang ibig sabihin. Pero sa gabing iyon, sa loob ng kanyang maliit na kwarto, habang tinutulungan ang nanay niyang magsalansan ng mga damit, hindi niya mapigil ang kiligin. Ma,
Tanong niya habang nakatingin sa kisame, ano pong feeling kapag may gusto ka sa isang tao pero parang imposible? Napalingon si Aling Nena, Angela, anak, kung totoo ang nararamdaman mo, kahit gaano ka-impossible, may paraan. Pero piliin mong mahalin sa tamang oras. Halos 2 linggo matapos ang proyekto, unti-unting naging magaan ang loob ni Angela kay Oscar. Sa mga group rehearsals para sa kanilang dula, nagkakaroon sila ng mga pagkakataong mag-usap, magtawanan, at minsan ay magkatitigan ng mas matagal kaysa sa dapat. Angela, ikaw na lang magdala ng props bukas, ha? Sabi ni Oscar habang sinusulat ang outline ng dula sa papel. Sige, ako na bahala. Tugon niya, bahagyang nanginginig ang tinig. Nakakatuwa ka pala talaga. Tahimik ka sa klase, pero dito sa group, ang sipag mo, dagdag pa ni Oscar habang nakangiting nakatitig sa kanya. Namula si Angela, hindi naman. Gusto ko lang matapos yung project natin. Hindi nila namamalayan, mas madalas na silang magkasabay kumain sa kantin, maglakad papuntang gate, at mag-chat sa group chat kahit tapos na ang school hours. Unti-unting nagiging sila, hindi sa opisyal na tawag, pero sa emosyon, sa katahimikan, sa kilig na hindi nila maipaliwanag. Isang Biyernes ng hapon, habang paalis na sana si Angela pauwi, bigla siyang tinawag ni Kay. Angela, sama ka mamaya sa bahay ni Jeric. Mag-iinuman kami. Birthday niya. Ha, inuman? Tanong niya, bahagyang alanganin. Oo, nandun si Oscar. Hinahanap ka nga raw niya, may halong kilig na bulong ni Kay. Natigilan si Angela. Gabi na ang uwi niya, siguradong magagalit ang nanay niya. Pero nang marinig ang pangalang, Oscar, tila may umujok sa kanyang puso. Pagdating sa bahay ni Jeric, agad siyang sinalubong ng malalakas na tawanan, maingay na musika, at amoy ng pulutan. Nasa looban ito ng isang makipot na eskinita, medyo madilim ang paligid. Mga kaklase nila ang naroon, may ilan nang may tama na ng alak. Angela, tawag ni Oscar, may hawak na red plastic cup. Buti naman dumating ka. Umupo siya sa tabi nito, at hindi nagtagal ay inabutan siya ng alak. Tikman mo lang, para masaya, bulong ni Oscar. Sa unang tagay, napangiwi siya. Mapait, mainit, pero sa sumunod ay tila hindi na niya namalayan, napapahagikak na siya sa jokes ni Oscar, comfortable na ang pakiramdam niya. Lumalim ang gabi. Nag-alisa na ang ibang kaklase. Si Kay, umuwi na rin. Angela, medyo hilo ka na, no? Tanong ni Oscar. Parang oo, sagot niya habang napapapikit sa pagkakahiga sa sofa ni Jeric. Ayoko munang umuwi. Wala kang dapat alalahanin. Tere na lang sa amin. Walking distance lang, sabi ni Oscar. Doon ka na matulog. Hindi na siya tumutol. Nakatitig lang siya kay Oscar. Tila may tiwala siyang hindi maipaliwanag. Parang, ligtas siya dito. Sa loob ng kwarto ni Oscar, malamig ang hangin mula sa bentilador. Maaliwalas ang paligid, at tahimik ang paligid ng bahay. Nakaupo sila sa gilid ng kama. Walang ingay, tanging tibok ng kanilang mga puso at init ng alak sa kanilang mga katawan ang gumagalaw sa paligid. Angela, bulong ni Oscar. Tumingin siya, hindi na siya nagsalita. Sa halip, tumango lang, dahan-dahan, marahan, parang tanggap na niya ang lahat. At sa gabing iyon, sa silid na. Walang saksi kundi ang dilim, naganap ang isang tagpong hindi na nila mababawi, isang desisyong puno ng damdamin, init at kapusukan ng murang edad. Madaling araw na nang magising si Angela. Tahimik ang paligid, at ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng bentilador. Napansin niyang nakahiga siya sa kama, nakabalot sa kumot, at si Oscar ay natutulog sa tabi niya, walang saplot ang katawan, gaya niya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Anong nangyari? Bulong niya sa sarili, habang dahan-daang bumangon. Hindi niya lubos maisip kung paano nauwi ang gabi sa ganoon. Ang huli niyang natatandaan ay ang masarap na tawanan, mainit na yakap, at ang malambing na bulong ni Oscar sa kanyang tainga. Sa murang edad, ngayon lang siya nakaranas ng ganoong klaseng sarap, at sa parehong pagkakataon, pakiramdam niya ay may nawala sa kanya. Paglabas niya ng kwarto, sinalubong siya ng umagang malamig at mapait. Hindi pa rin siya makapaniwala. Nang makauwi siya sa kanilang bahay, tahimik lang siyang pumasok sa kanyang kwarto. Hindi siya kinumusta ng ina, sanay na itong late siyang nakakauwi tuwing may group project.
Ngunit si Angela, sa kanyang kama, ay humagulgol ng tahimik. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot, magsisi, o umasa. Lumipas ang mga linggo. Ang dating simpleng pananakit ng tiyan, pagsusuka sa umaga, at pagkahilo ay hindi na niya binabalewala. Isang araw, sinama siya ni Kay sa klinik ng barangay. Pagkalabas ng resulta, parang nahulog sa bangin ang kanyang mundo. Buntis siya. Angela, anak, may problema ba? Tanong ni Aling Nena habang naglalabas sa harap ng bahay. Napansin nitong matamlay si Angela nitong mga nagdaang araw. Umiling lang siya. Wala po, Nay. Ngunit sa loob-loob niya, pinipigilan niya ang pag-amin. Paano niya sasabihin ito sa ina? Sa ama niyang konserbatibo, sa mga guro, sa buong eskwela, at higit sa lahat, kay Oscar. Kinabukasan, tinawag niya si Oscar sa labas ng school matapos ang klase. Tahimik silang naglakad patungo sa isang bakanteng lote sa tabi ng paaralan, malayo sa ingay ng mga estudyante. Oscar, panimula niya, nanginginig ang tinig. May gusto akong sabihin. Bakit? May problema ba? Tanong ng binata, bakas ang pag-aalala. Buntis ako, diretsyong sabi ni Angela, halos hindi makahinga sa kaba. Tahimik si Oscar. Nanlaki ang mga mata nito. Napalunok. Sigurado ka. Mahina nitong tanong. Tumango siya. Galing ako sa klinik. 3 linggo na raw. Nagpatuloy ang katahimikan. Hanggang sa yumuko si Oscar at mariing hinaplos ang kanyang batok. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagalit, hindi rin siya nagtago. Sa halip, tumingin siya kay Angela at sabing, hindi kita iiwan. Sa gabing iyon, buong tapang na hinarap ni Angela ang kanyang mga magulang. Umiiyak siya habang nagpapaliwanag, at galit ang kanyang ama. Pero sa dulo, sa kabila ng galit, gulat, at hiya, niyakap siya ng kanyang ina at sinabing, anak, wala na tayong magagawa kundi harapin ito. Anak mo yan, buhay yan. Sa sumunod na buwan, tumigil sa pag-aaral si Angela. Hindi na siya makakabalik. Hindi na siya makakaupo sa paborito niyang silya sa classroom. Hindi na siya makakasama sa graduation balang araw kahit gusto pa niya. At habang pinagmamasdan niya ang kanyang unti-unting lumalaking tiyan sa harap ng salamin, napapikit siya at muling naalala ang gabing iyon, ang gabing nagbago ng kanyang kapalaran. Mula nang tuluyang huminto sa pag-aaral si Angela, tila tumigil na rin ang kanyang mundo. Habang abala ang kanyang dating mga kaklase sa mga modules, group projects, at paghahanda para sa nalalapit na senior year, siya naman ay abala sa pamamalansa ng lampin, pag-inom ng vitamins, at pagtiis sa mga masasakit na salita ng paligid. Sayang siya, mataas pa naman ang pangarap niyan, bulong ng mga kapitbahay tuwing nadadaanan siya. Ang bata pa, hindi man lang nakatapos, sabi ng ilan. Tinanggap ni Angela ang lahat ng iyon, masakit, nakakababa ng loob, pero alam niyang bahagi ito ng naging kapalit ng kanyang isang gabing pagpapadala sa damdamin. Sa kabila nito, may isa siyang pinanghahawakan, si Oscar. Nang makumpirma ang pagbubuntis ni Angela, agad na nakipag-usap si Oscar sa kanyang mga magulang. Gulat, galit, disappointment. Pero sa bandang huli, tinanggap din siya ng kanyang pamilya, hindi nila siya pinabayaan. Ako po ang may kasalanan. Paninindigan ko, mariing sabi ni Oscar sa ama ni Angela. Mula noon, tuluyan na niyang tinanggap ang responsibilidad bilang ama. Isinuko na rin niya ang varsity scholarship na inaalok sana sa kanya ng isang kolehiyo, kapalit ng agarang hanap buhay. Nagsimula si Oscar bilang helper sa isang maliit na computer shop. 6 na oras sa harap ng printer at keyboard, minsay 7 oras kapag peak days. Sa gabi, tumutulong siyang mag-deliver ng water gallon sa kalapit barangay. Pagod, pawis, sakit ng katawan. Pero sa bawat pag-uwi niya at makikita si Angela, pagmasdan ang lumalaki nitong tiyan, at marinig ang tibok ng buhay sa loob ng sinapupunan nito, nawawala ang lahat ng pagod niya. Pasensya ka na, Angela. Hindi ito yung buhay na pinangarap ko para sa'yo, bulong niya minsang tinutulungan niya itong maghilamos. Ngumiti si Angela. Hindi ko pinagsisihan. Basta kasama kita. Isang araw, habang nagbibilang ng naipon nilang barya sa isang lumang garapon, nilapitan ni Oscar si Angela at sinabing, Angela, kapag nakatapos ako ng kolehiyo, ikaw naman. Tapos, ang anak natin, papalakihin nating may dangal.
Hindi natin hahayaan na dahil sa pagkakamali natin, mawalan tayo ng kinabukasan. Napaluha si Angela sa mga salitang iyon. Sa murang edad, hindi niya akalaing mapapabilang siya sa mga batang ina. Pero sa murang edad rin, natagpuan niya ang tunay na lalaking marunong tumayo sa pagkakamali. Sa araw ng panganganak ni Angela, halos mawala ng ulirat si Oscar sa kaba. Habang nasa loob ng delivery room si Angela, panay ang dasal niya sa labas. At nang marinig niya ang unang iyak ng sanggol, hindi niya napigil ang mapaluha. Isang batang babae ang isinilang. Pinangalanan nila itong Leah, hangos sa salitang liwanag. Si Leah ang magiging paalala sa atin ng pagkakamali, pero siya rin ang liwanag ng ating muling pagbangon. Maagang gumigising si Oscar bago pa man sumikat ang araw. Alas 5 pa lang ng umaga ay umaalis na siya ng bahay, may dalang backpack na may lamang ekstrang damit, isang lumang notebook, at baong tinapay. Sa umaga'y nagde-deliver siya ng tubig at LPG sa isang maliit na negosyo sa kanto, habang sa gabi naman ay nagtatrabaho bilang computer shop assistant. Sa pagitan ng dalawang trabaho, pinasok niya ang panggabing klase sa isang state university na may flexible schedule. Kumuha siya ng kursong Information Technology, hindi dahil sa uso, kundi dahil alam niyang iyon ang may mas malaking oportunidad para sa kinabukasan nila ni Angela. Tol, di ka pa pagod? Tanong ng kaibigan niyang si Renz, isang kapwa working student. Pagod na, pero hindi ako titigil. May anak akong umaasa sa akin, sagot ni Oscar habang nagsasalsal ng printer ink sa shop. Sa bahay, habang pinapatulog si Leah, si Angela naman ay gumagawa ng simpleng gawaing bahay. Lumalaki na si Leah, at sa bawat buwan, mas lalo siyang nagiging dahilan kung bakit nagpapatuloy ang lakas nila. Isang gabi, habang sinusuklay ni Angela ang buhok ni Leah, dumating si Oscar, pagod, pawisan, pero may dalang supot. Angela, tawag niya habang inaabot ang plastic bag. Para sa'yo. Pagbukas ni Angela, nakita niyang may dalawang supot ng tosino, isang sachet ng gatas para kay Leah, at isang pulang ballpen. Nakita ko kasi yung ballpen mo kahapon, malapit nang maubos ang tinta, para sa mga pagsusulat mo, kapag nakabalik ka na sa school. Napaluha si Angela sa munting bagay na iyon. Hindi mamahalin, hindi engrandi, pero sagisag iyon ang pagmamahal. Sagisag ng pangarap na hindi isinuko. Makalipas ang 2 taon, nakatapos si Oscar ng associate degree. Bagamat part-time lang ang kanyang pag-aaral, naging consistent Dean's Lister siya, at napansin ng isa sa mga propesor niya ang kanyang determinasyon. Gusto mo bang pumasok bilang intern sa isang real estate tech firm? Alok sa kanya ng propesor. Hindi nagdalawang isip si Oscar. Tinanggap niya ang alok at doon nagsimula ang unti-unting pag-angat ng kanyang kapalaran. Sa kanyang unang internship allowance, bumili siya ng simpleng hikaw para kay Angela. Sa sobrang tuwa ng dalaga, niyakap niya si Oscar ng mahigpit habang si Leah ay natutulog sa tabi nila. Konti na lang, Angela, sabi ni Oscar habang pinagmamasdan nila ang tulog na anak. Kapag regular na ako sa trabaho, ikaw naman ang mag-aaral. Ngumiti si Angela, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Baka mahirapan ka, may Leah na tayo. Tapos trabaho mo pa. Pero sagot ni Oscar, mas mahirap kung hindi mo maabot ang pangarap mo. Pamilya tayo, hindi ito sakripisyo ng isa lang. At sa gabing iyon, sa maliit nilang inuupahang silid, nangako silang hindi lang sila basta magkasama sa hirap kundi magkasama ring aakyat sa tagumpay. Sa bawat yapit ni Angela sa labas ng kanilang maliit na tahanan, bitbit niya ang bigat ng mga matang mapanghusga. Yan yung batang nabuntis nung high school, di ba? Wala na, sayang. Maganda pa naman sana't matalino. Mabuti na lang may nanindigan. Kung hindi, napariwara na yan. Naririnig man niya o hindi, ramdam ni Angela ang malamig na hangin ng paghusga sa bawat paligid na kanyang ginagalawan. Lalo na't nagsimula na siyang magporsigeng muling makapasok sa paaralan sa ilalim ng Alternative Learning System, ALS. Bitbit ang layuning makatapos at makapasok sa kolehiyo, tiniis niya ang kahihiyan at masamang tingin ng iba. Pero ang pinakamasakit ay ng mismong dating guro niya sa junior high school ang nagsabing, Angela, baka dapat unahin mo na lang ang pagiging ina. Hindi lahat nakakabalik. Napayuko na lamang siya. Pero sa kanyang puso, hindi siya sumuko. Sa trabaho ni Oscar, hindi rin siya ligtas sa tukso at tsismis.
Lalo na't binata pa ang tingin ng iba sa kanya, at gwapo pa sa paningin ng ilang katrabaho. Isa na rito si Trish, isang receptionist na makulit at lantaran kung makapagpakita ng motibo. Hindi mo naman girlfriend yung naanakan mo nung high school student ka pa, di ba? Baka naman napilitan ka lang. Sayang ka, bulong minsan ni Trish habang magkausap sila sa pantry. May pamilya na ako, Trish. Mahal ko sila. Hindi ako napilitan, malamig ngunit malinaw na sagot ni Oscar. Pero ang mga ganitong tagpo ay hindi palaging lihim. Minsan, nadidinig ng ibang kasamahan, at kumakalat ang kwento, pinaparatangan siyang nagsisisi, na parang nakakulong sa maagang pamilya. Ang totoo, hindi siya nagsisisi. Pero napapagod din. Isang gabi, habang tinutulungan ni Angela si Leah sa pagbuo ng alpabeto gamit ang mga papel na niluman ng ulan, napaupo si Oscar sa sahig. Tahimik. Malalim ang buntong hininga. Tay, tawag ni Leah, bakit parang malungkot ka? Napangiti si Oscar. Hindi, anak. Pagod lang si tatay. Pero ramdam ni Angela na may mabigat sa dibdib nito. Tumabi siya at hinawakan ang kamay ni Oscar. May problema ba sa trabaho? Wala naman. Masakit lang na kahit anong gawin ko, kahit anong pagsusumikap, may mga taong tingin sa akin ay parang kawawa, parang nasira ang buhay dahil sayo. Napayuko si Angela, ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, hinaplos niya ang pisngi ni Oscar at marahang nagsalita. Hindi ako perpekto. Alam kong marami tayong pagkukulang. Pero hindi ka nasira, Oscar. Lumaban ka. Tumayo ka. Naging ama ka. Hindi lang ako ang lumaban, sagot ni Oscar. Ikaw rin. Nagkatinginan sila. Sa mata ng isa't isa, wala nang espasyo para sa pagsisisi, ang meron lang ay pag-unawa at paninindigan. Kinabukasan, sabay silang pumunta sa isang interview ng scholarship para sa Young Parents Program. Mahigpit ang requirements, may average, may essay, at may interview. Habang nakaupo sa harap ng panel, tahimik si Angela. Ngunit nang tanungin siya kung bakit siya gustong bumalik sa pag-aaral, buong tapang niyang sinabi. Kasi hindi lang dapat si Oscar ang may pangarap. Meron din ako. At gusto kong ipakita sa anak ko na ang pagkakamali ay hindi wakas, ito ay panibagong simula. Isang linggo matapos ang scholarship interview, hindi pa rin mapakali si Angela. Araw-araw siyang dumudungaw sa gate tuwing 2:00 ng hapon, hawak ang kanyang cellphone, umaasang may text o tawag na magdadala ng magandang balita. Angela, huwag mong masyadong isipin. Kahit anong resulta, proud ako sa'yo, sabi ni Oscar habang nililinas ang gatas na natapon ni Leah sa lamesa. Ngumiti si Angela pero hindi niya maitago ang kaba. Para sa kanya, ang pagkakataong makabalik sa pag-aaral ay hindi lang tungkol sa diploma, kundi sa muling pagbawi ng dignidad at pangarap na akala niya'y tuluyang nawala. Hapon ng Biyernes, habang binababa ni Angela ang labahin sa sampayan, tumunog ang kanyang cellphone. Good PM. You are accepted in the Young Parents Scholarship Program under Education course. Orientation will be on Monday at 9 a.m. Nabitawan niya ang sinampay. Totoo ba to? Bulong niya sa sarili habang paulit-ulit binabasa ang mensahe. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsisisigaw siya sa tuwa. Oscar! Oscar! Mabilis na lumabas si Oscar mula sa kusina, dala pa ang kutsarita ng Cerelac ni Leah. Bakit? Anong nangyari? Natanggap ako. Oscar, natanggap ako sa scholarship. Lumuluha sa saya si Angela habang yumayakap sa kanya. Napangiti si Oscar at mahigpit siyang niyakap. Sabi ko sa'yo sa wakas, ikaw naman. Lunes ng umaga, nakasuot si Angela ng pinlansyang blouse at palda. Hindi ito bago, pinaluma pa ng kaibigang si Kay na siyang nagbigay ng uniform noong ito'y college student pa. Bitbit niya ang bag na may lamang notebook, ballpen, at dasal. Habang nasa orientation hall, may ilang mga kabataan ang nakatingin sa kanya. May ilan ang mas bata sa kanya, may ilan ding halos kasing edad niya, pare-parehong may bitbit na kwento ng pagsuko at muling pagbangon. First day mo? Tanong ng isang babaeng mukhang kasing edad niya. Oo, education course ako. Pareho pala tayo. Ako si Jessa. May isa rin akong anak. 2 taon na. Walang tatay. Ngumiti si Angela. Ako si Angela. May anak din ako, pero maswerte ako, kasi nanatili sa amin ang ama niya. Nagkatinginan silang dalawa.
Sa pagitan ng ngiti at lungkot, nauunawaan nila ang isa't isa. Pareho silang nanay, pareho ng layunin, muling makabangon. Sa bawat araw ng klase, tila unti-unting bumabalik ang dating Angela, masigla, matalino, masigasig. Pero iba na siya ngayon. Mas may lalim. Mas may dahilan. Hindi na lang para sa sarili, kundi para sa anak at sa lalaking patuloy na lumalaban sa tabi niya. Pag-uwi niya sa bahay, dinadatnan niya si Oscar na naglilinis ng upuan habang si Leah ay nagkukulay sa sahig. Nanay, tawag ni Leah habang patakbong yumayakap. Mabuti naman at masaya ka sa klase, bati ni Oscar habang inaabot sa kanya ang mainit na kape. Masaya, nakakatakot din. Pero masarap sa pakiramdam. Parang bumabalik yung dati kong pangarap. Hindi lang bumabalik, unti-unti na nating naaabot, sagot ni Oscar, sabay hawak sa kanyang kamay. Habang magkahawak kamay silang tatlo, si Angela, si Oscar, at si Leah, sa maliit nilang hapag, na pagtanto. Nila na ang tagumpay ay hindi agad nakikita sa diploma, sa kotse, o sa malaking bahay. Minsan, ito ay nasa simpleng gabing magkasama sila, sabay kumakain, sabay nangangarap, at sabay lumalaban. Hindi naging madali ang unang semestre ni Angela bilang estudyante at ina. Araw-araw ay tila karerang walang pahinga, gigising ng alas 5 ng umaga para ipaghanda ng gatas si Leah, maglalaban ng uniforme, maghahanda ng baon, at isasabay ang sarili sa pag-aayos. Pagkatapos, sasakay ng jeep, mag-aaral ng buong araw, uuwi, at mag-aalaga ulit. Angela, paano mo nagagawa to araw-araw? Tanong ni Jessa, ang kaklase niyang naging matalik na kaibigan. Ewan ko rin, siguro kasi, wala akong ibang pwedeng piliin kundi ang lumaban, tugon ni Angela habang binubuksan ang kanyang notebook sa library. May mga araw na hindi siya makapasok dahil may lagnat si Leah. May mga gabing nagre-review siya habang hinihele ang anak sa kama. At may mga eksamen na hindi niya napaghandaan dahil kulang siya sa tulog. Ngunit kahit sa lahat ng iyon, hindi siya sumuko. Isang hapon, pag-uwi niya mula sa eskwela, nadatnan niyang umiiyak si Leah habang pinapatahan ni Oscar. May lagnat siya, sabi ni Oscar. 2 beses nang sumuka. Hindi nagaksaya ng oras si Angela. Agad siyang nagpalit ng damit, niyakap ang anak, at dinala sa pinakamalapit na health center. Hindi na niya naisip ang assignment, ang report na dapat niyang i-present kinabukasan, o ang stress na naipon niya buong linggo. Ang mahalaga, si Leah. Kinagabihan, habang tulog na si Leah, umupo si Angela sa tabi ng kama, hawak ang kanyang module na basa na ng luha. Pangarap ko to, Oscar, pero minsan, parang hindi ko na kaya, bulong niya habang nakatingin sa kisame. Umupo si Oscar sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay. Kaya mo, Angela, hindi ka nag-iisa. Kung kailangang bumagal ka. Pero huwag kang hihinto. Dahil ako, hindi hihinto sa paniniwala sa'yo. Dumating ang midterms, at kahit kulang sa tulog at laging late sa klase, nakuha pa rin ni Angela ang second highest grade sa buong section. Hindi niya inaasahan. Hindi siya nagpakitang gilas, ang alam lang niya, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Oscar at ni Leah ng simpleng sorpresa, isang pirasong cake na may nakasulat na, "Congrats, Nanay." Hindi mamahalin ang cake, hindi engrande ang selebrasyon, pero iyon ang isa sa pinakamasayang gabi ng kanyang buhay. Angela, sabi ni Oscar habang nakahiga sila't nakatingin sa kisame, kapag nakatapos ka, gusto kong ikaw naman ang tumulong sa ibang kagaya natin. Mga batang nagkamali pero hindi sumuko. Napangiti si Angela. Oo, pangarap kong maging guro, di ba? Pero hindi lang guro sa classroom, kundi guro sa buhay. Lumipas ang 1 pang taon. Tila hindi na lamang sila mga batang nagkamali, kundi 2 taong unti-unting binubuo ang kanilang sarili, ang isa't isa, at higit sa lahat, ang kanilang pamilya. Nakatapos si Oscar ng kolehiyo at naging junior software technician sa isang tech company. Hindi kalakihan ng sahod, pero sapat na upang makabayad ng renta, makabili ng gamot at gatas ni Leah, at unti-unting makapagtabi para sa kinabukasan. Samantala, si Angela ay nasa 2nd taon na ng kanyang kursong Bachelor of Elementary Education. Sa bawat araw na lumilipis, mas lalo niyang naiintindihan ang kahulugan ng pagiging ina, at ng pagiging estudyanteng may dahilan para magsikap.
Isang gabi habang sabay nilang pinapatulog si Leah, inilabas ni Oscar ang isang maliit na kahon mula sa drawer. Angela, marahang bulong ni Oscar. Tugon ni Angela, nakayakap sa anak. Alam kong marami tayong pinagdaanan. Alam kong bata pa tayo noong nagsimula to. Pero sa dami ng beses na muntik tayong bumigay, sa dami ng luhat pagod, nandito pa rin tayo. Kaya, ngayon, dahan-dahan niyang binuksan ang kahon, isang simpleng silver ring, may ukit na, liwanag. Angela, gusto ko nang tawagin kang asawa. Hindi lang partner, hindi lang nanay ni Leah, kundi ang babaeng pinili kong mahalin at panindigan. Pakakasalan mo ba ako? Hindi nakaimik si Angela. Nanatili siyang tahimik habang unti-unting napupuno ng luha ang kanyang mga mata. Tumango siya, sabay yakap kay Oscar. Oscar, matagal na akong naka-oo sa'yo. Ang kasal ay ginanap sa barangay hall, sa ilalim ng isang simpleng tolda. Walang engranding gown, walang maraming bisita, tanging pamilya, ilang malalapit na kaibigan, at si Leah, na siyang pinakamasiglang flower girl, suot ang maliit na bestidang puti. Ang mga luhang pumatak sa mata ni Angela habang naglalakad sa aisle ay hindi dahil sa hiya, kundi sa pasasalamat. Pasasalamat sa Diyos, sa pagkakataon, at sa lalaking piniling hindi siya iwan. Pinag-isa kayo ng pagkakamali, sabi ng pari, pero ngayon, pinag-iisa na kayo ng paninindigan at pagmamahal. Pagkatapos ng kasal, sa isang maliit na salo-salo, habang kumakain ng handang pansit at fried chicken, lumapit si Kay at binulungan si Angela. Grabe, best friend. Dati akala ko wala ng pag-asa ang buhay mo. Pero ngayon, ikaw ang inspirasyon. Ngumiti si Angela, sabay yakap sa kaibigan. Kasi hindi sa pagkakamali natatapos ang buhay. Minsan, doon pa nga nagsisimula. Habang sumasayaw sila ni Oscar sa gitna ng liwanag ng bumbilyang nakasabit sa tolda, habang nakatingin sa mata ng isa't isa, naisip nila na ito na ang tunay na simula. Lumipas ang ilang taon. Nakapagtapos si Angela ng kolehiyo bilang cum laude. Buong pamilya niya, mula sa kanyang mga magulang, kaibigan, at higit sa lahat, si Oscar at si Leah, ay dumalo sa graduation ceremony. Habang inaakyat niya ang entablado upang tanggapin ang kanyang diploma, naramdaman niya ang muling pagbabalik ng dati niyang pangarap. Ito na ang bunga ng lahat ng kanyang sakripisyo, ng mga gabing puyat habang may lagnat si Leah, ng mga araling binasa sa ilalim ng mahina nilang bumbilya, ng mga araw na halos wala siyang pamasahe. Ito na yun, isa na akong guro. Pagkalipas ng ilang buwan, nakakuha si Angela ng teaching position sa pampublikong elementarya sa kanilang bayan. Grade 2 advisor siya, masayahing mga bata, punong-puno ng tanong at likot, pero sa kanila nakita ni Angela ang dahilan kung bakit mahal niya ang propsyong pinili. Ma'am, totoo po bang may anak na kayo? Minsang tanong ng isa sa kanyang estudyante. Opo, sagot niya ng may ngiti. At mahal na mahal ko siya, tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Samantala, si Oscar ay patuloy na umaangat sa kanyang trabaho. Mula sa pagiging technician ay naging lead developer sa isang tech startup. Mas maayos na ang kanilang bahay, may sariling kwarto na si Leah, may lumang TV na gumagana, at may maliit na ref na pan ng pagkain. Ngunit habang lumalalim ang kanilang tagumpay, dumarating din ang mas komplikadong pagsubok. Isang gabi, habang binabasa ni Angela ang mga test papers ng kanyang estudyante, napansin niyang tahimik si Oscar. Nakatingin ito sa kanyang cellphone, matagal, walang imak. May problema ba? Tanong ni Angela. Wala. Pagod lang sa trabaho, sagot ni Oscar, pero may bahagyang pag-iwas sa mata. Nais sana niyang tanungin pa, ngunit pinili niyang manahimik. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tiwalang ilang taon na nilang pinanday. Ngunit habang tumatagal, napapansin ni Angela ang pagbabago kay Oscar, madalas late umuwi, laging may tawag na ayaw sagutin kapag kaharap siya, at minsang nakatulog na hindi man lang siya hinalikan sa noo gaya ng nakasanayan. Sa gitna ng klase kinabukasan, hindi maiwasan ni Angela ang pagkalito habang nagtuturo. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong ng batang si Lian. Napangiti siya, ngunit hindi niya. Nakedly ang lungkot sa kanyang mga mata. Pagdating ng hapon, habang inaayos niya ang kanyang lesson plan sa faculty room, lumapit sa kanya ang isang lalaking guro, si Sir Jeremy, bagong teacher sa paaralan, matalino at tahimik. Ma'am Angela, gusto mo bang sabayan kita pauwi?
Dadaan lang din ako sa inyo, alok nito. Nagpasalamat si Angela, ngunit tumanggi. Hindi dahil sa masama ang alok kundi dahil alam niyang kahit may dinaramdam siya, hindi siya dapat dumaan sa parehong landas na minsan nang naging simula ng pagkakamali. Hindi solusyon ang hanapin ang sagot sa ibang tao. Kailangan naming pag-usapan ni Oscar ang lahat. Kinagabihan, habang tulog na si Leah, hinarap niya si Oscar sa mesa. Tahimik silang nagkatinginan bago siya nagsalita. Oscar, kung pagod ka, sabihan mo ako. Kung may problema ka, sabihan mo ako. Pero kung may babae kang kausap ngayon, gusto kong malaman. Tahimik si Oscar, hanggang sa unti-unti siyang tumango. May tumutokso, pero wala pa akong ginagawa, Angela. Napapagod lang din ako. Natatakot, kasi, ikaw na yung may pangalan, may respeto. Ako, hanggang ngayon, parang nagpapahabol lang sa'yo. Lumapit si Angela, hinawakan ang kanyang kamay. Oscar, kung may respeto man ako ngayon, dahil yun sa'yo. Sa panahong walang naniwala sa akin, ikaw ang nanindigan. Hindi kita kailanman iniwan, at hinding-hindi ko gagawin. Tumulo ang luha ni Oscar. Muli siyang niyakap ni Angela, mahigpit, matatag, puno ng pagpapatawad at pangunawa. Sa gabing iyon, naisip ni Angela. Ang totoong pag-ibig, hindi natatapos sa kasal. Doon pa lang ito nagsisimula. Si Leah ay 8 taong gulang na. Matalino, malambing, madaldal. Sa murang edad, palagi siyang nangunguna sa klase. Hindi dahil sa pinipilit siya ng kanyang mga magulang, kundi dahil sa pagmamahal na palagi niyang nadarama sa loob ng kanilang tahanan. Anak, anong gusto mong maging paglaki mo? Tanong ni Angela habang inaayos ang buhok ni Leah bago pumasok sa eskwela. Gusto ko pong maging guro. Katulad ni nanay, masiglang sagot ni Leah. Natawa si Angela at sabay na rin si Oscar. Ay, may kakumpetensya na ako sa bahay ha, biro ni Angela habang hinahalikan sa noo ang anak. Sa eskwelahan, maraming humahanga kay Leah. Bukod sa talino niya, hindi rin siya maramo. Tinuturuan niya ang mga kaklase na nahihirapan sa pagbasa at palagi siyang nagpapasintabi kapag may maling nagawa. Parang ikaw noong bata ka, biro ng isang gurong kaibigan ni Angela. Ngunit si Leah, sa likod ng mga ngiti, ay may hinanakit na unti-unting bumubuo ng tanong sa kanyang isipan. Isang gabi, habang nag-aayos ng takdang aralin, lumapit siya kay Angela. Nay, totoo po ba na nabuntis kayo nung high school pa lang kayo? Nabigla si Angela, hindi niya inaasahan ang tanong. Tumigil siya sa pagsusuklay ng buhok ni Leah, at marahang tumabi sa anak. Saan mo naman narinig yan, anak? May narinig po kasi akong kaklase, sabi niya, kaya ka daw matalino kasi anak ka ng batang pasaway. Totoo po ba? Sandaling natahimik si Angela, ngunit hindi siya nagtago sa tanong. Alam niyang darating din ang araw na ito. Oo, anak. Totoo. Nagulat si Leah, pero hindi siya umiyak. Akala ko po masama yun. Hindi masama ang magmahal, anak, paliwanag ni Angela. Pero masakit ang mga desisyong minadali. Nabuntis ako nang wala pa sa tamang panahon, at oo, marami akong natutunang aral. Pero hindi ko kailanman pinagsisihan na ikaw ang naging bunga ng pagkakamaling yun. Hinaplos ni Angela ang pisngi ni Leah. Ikaw ang dahilan kung bakit nagsikap ako. Kung bakit hindi kami sumuko ni tatay mo. Ikaw ang inspirasyon namin. Tumango si Leah. Pero nay, hindi naman po ako pagkakamali, di ba? Mahigpit na niyakap ni Angela ang anak. Hindi. Ikaw ang pinakamagandang biyaya ng buhay namin. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo pang. Pinagsumikapan ni Leah ang kanyang pag-aaral. Hindi upang patunayan ang sarili sa iba, kundi upang ipagmalaki ang mga magulang niyang lumaban, hindi sumuko, at muling bumangon. Si Leah ang sagisag ng pag-asa. Bunga ng murang pag-ibig. Anak ng sakripisyo. At tagapagpatuloy ng pangarap.